kapatid natin, yung mga katabi natin, good morning! And let's bless them. God bless you. Ayan, sabihin po natin, na-miss kita. Ayan, totoo po yan ha. Na-miss natin ang bawat isa dahil na once a week lang po tayo nagkikita-kita. Ayan, isang magandang umaga po sa ating lahat. Isang mabiyayang araw na naman ang meron tayo ngayon. Sunday is always a special day because it is the Lord's day. It is not our day, but it is the Lord's day. Amen. So whether umuulan o hindi, tayo ay magpupuri sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sa umaga po na to, mapalad po tayo. Meron po tayong mga kasama sa umaga na to. They are from Hope of the Nation, Hope of the Nation Christian Church. Tama po. Taga Dasmariñas, kasama po natin sila sa pangunguna po ni Pastor Danmar. Kaya palakpakan po natin and welcome po mga taga Hope of the Nation. Welcome po kayo dito sa SCM, sa Sambahayang Kristiyano Ministries. Yan. Kaya meron tayong joint fellowship ngayon. Susunod tayo naman yung dadayo sa kanila. Ayan, sa Dasma. Handa ba kayo mga kapatid? Punta tayong Dasma. Ayan. O, amen ha, sabi nyo ha. Ayan, salamat po sa Panginoon. Maganda po ito. Minsan tayo po ay nagkakaroon ng samahan. Kaya pwede po natin sila mamaya, no? During our mentoring, pwede natin silang kausapin, no? Pwede po natin silang interviewin, hindi naman. Kausap-kausapin lang. Para halimbawa magpunta tayo ng Dasma, magkita kayo doon, magkasalubong, at least nagkakakilanlan po tayo. Amen. Ayan. Ngayon po ay buwan na ng Disyembre. Ayan. Tayo po ay abala, hindi dahil December, kung hindi dahil marami pong gawain para sa Panginoon. Amen. Ang December po ay hindi uulitin natin, hindi natin to ginagawa dahil sa magkakaroon ng selebrasyon ng mundo. Hindi po. So tayo po ay magiging abala dahil po ito ay maraming walang pasok, sinasamantala lamang po natin. At dahil December na, magkakaroon din po ng mga birthday celebrant. This coming December 1, si Mark Jerome o si Makmak. Birthday niya mismo ngayon, no? Si Makmak po ay anak ni Nanay Emma. December 3, si Nanay Eliang. Ay, Nay. Ayan, birthday ni Nanay Eliang sa December 3. December 5, si Ate Joy. Ayan, birthday ni Ate Joy sa December 5. At kasabay niya si Judy Hagiwara, mama daw ni Yumi. Ayan, pag-pray po natin yung mga may kaarawan. At meron din po tayong mga kapatid na merong sakit ngayon. No, nilalagnat sila, nakakalungkot lang. So yung gitarista natin, si Kuya Kyle, may lagnat. Kaya maraming salamat, Pastor Darmar. Pastor, hindi ka namin pinapunta rito para it just really happened. Alam mo, nagkataon lang po talaga. Pero salamat sa Panginoon kasi meron siya talagang kaparaanan para ma-fill in yung wala sa gawain niya, no? Salamat sa Panginoon. Tapos si JJ din, ganun din po may lagnat. At patuloy na ipag-pray po natin si Esther para sa kanyang complete recovery. Nawa mawala na talaga yung cancer cells na naoperahan po siya sa breast. So, nawa ay mamatay na lahat ng cancer cells sa katawan niya. Sige po, kung handa na po tayo po ay malalangin na. Pag-pray po natin itong ating mga may birthday at saka yung mga may sakit karamdaman. Panginoon, maraming salamat sa araw na to. Today is a very special day because of you, Lord God. Thank you for giving us another strength and another life, Lord God. Sa araw na to, dinadalangin namin yung mga may kaarawan, si Makmak, Panginoon. Ngayong mismong araw na to, nag-celebrate siya ng kanyang birthday. Bagamat siya po ay malayo, Lord, salamat. Lagi mo siyang iniingatan. At salamat sa pagkakalaki niya dahil mabuti siyang anak para kila Nanay Emma, Panginoon. Lord, dalangin namin anuman yung kahilingan mismo ni Makmak, Lord, di maiksi ang iyong kamay upang hindi ipagkaloob mo ito kay Makmak na nasa malayong lugar. Lagi mo po siyang ingatan doon sa ibang bansa, Panginoon. At maging pagpapala din siya doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Ganon din si Nanay Eliang on December 3. Lord, thank you, Lord God, sa very blessed
years ni Nanay Eliang, Panginoon. Na dinagdagan mo na naman, Panginoon, ng panibagong taon, panibagong buhay. Si Nanay Eliang, maraming salamat. We ask for more years to come, long life and good health. Palagi ang kahilingan namin, lalo na kala Nanay Eliang, kay Tatay Inyong, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo po si Nanay Eliang at maging masaya siya on her very, very special day. Ganon din po si Joy on December 5, Panginoon, at maging si Judy Hagiwara, Panginoon. Lord, sila mga magsa-celebrate ng birthday. Tunay nga, Panginoon, mas kilala mo sila kaysa sa amin. Kay Joy, Panginoon, alam mo yung dinidesire ng puso niya, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, there is always a right time. Ay pagkakaloob mo ito, Panginoon, sa aming kapatid. Kaya salamat po. Ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami sa iyo, sa buhay ni Joy, sa ministry na kanya pong sa ministry na ipinagkaloob mo po sa kanya. Nawa, Panginoon, magkaroon pa ng maraming pagkakataon na makapag-serve siya sa iyo in so many ways, Lord God. Thank you for her life, Panginoon, and bless her, bless them mightily, Panginoon. Ganon din si Judy, Panginoon, na nasa malayo din. Ingatan mo rin po siya. Lord, ganon din yung mga may sakit, si Kale, sila JJ, Panginoon, mga lagnat na yan. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, we pray for your healing touch right now in the mighty name of Jesus. And we hope and pray, Panginoon, na hindi magtatagal ang mga lagnat na yan sa kanilang mga katawan. At kung sino pa po na hindi po nasama dito, Lord God, dalangin namin ang kagalingan sa kanilang lahat. Ganun din kay Ate Esther, Lord, complete recovery and let your will be done to Ate Esther. Sabi ng doktor, kailangan niya uling i-chemotherapy, Panginoon. Pero ikaw na po ang bahala. Mas ikaw ang nakakaalam kung anong mainam, anong mabuti. Kaya Ate Esther, Panginoon, kaya pinagkakatiwala po namin sa iyo ang kalagayan ni Ate Esther ngayon, ang lagi naming dalangin at kami umaasa na siya po, Panginoon, ay magkakaroon at matatamasa niya ng kagalingan na mumula sa iyo. At sa bawat isa sa amin na narito, Panginoon, alam mo kung ano yung daladala. Lord, alam mo yung kung anong kinikerry ng bawat isa. Lord, binibigay namin ito lahat sa iyo. All our baggages, magaan man o mabigat, yung mga bagahe na yan, Panginoon, pinagkakaloob namin sa iyo, Lord God. Nais namin na simula pa kanina, nawa o Diyos, nabibigyan ka na namin ng kaluguran. Paano ka namin pinurit, sinamba sa pamamagitan ng pag-aawitan namin. Nawa, O God, buong-buo namin maialay sa iyo ang aming mga buhay, because that is the true worship that you want for us, Lord God. Na yung mga sarili namin, yung mga buhay namin, maiaalay namin sa iyo, holy and acceptable to you, Lord God. Nawa, yan po yung nakikita mo sa bawat isa sa amin, at nawa na fulfill namin yung layunin namin sa umaga na to, na mabigyan ka namin ng kaluguran, pagpupurit, pananambahan, maging sa pag-aaral ng iyong salita, O Diyos. Tunay nga, ikaw po ang maluwalhati, ikaw ang maitaas, wala po kaming ibang itinataas sa lugar na to, kundi pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Kaya, Panginoon, sa lahat ng mga nakakapakinig ng salita mo sa araw na to, O Diyos, dalangin namin, Panginoon, ang pagkilos ng banal na Espiritu mo sa buhay ng mga tao na to, O God. Dadalhin mo ang kanilang mga panyapak, O Diyos, dito sa iyong iglesia, Lord God. Kaya salamat po ng marami kung aming dalangin sa iyo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. 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 Handa na po ba kayo? Amen. Asan ang Bible nyo? Ayan, lagi ko po yung sinasabi every Sunday that if you are really ready, you must have your Bibles with you. Kasi napaka-imposible na tayo po ay nasa church, sumasamba tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nang wala tayong mga Biblia po natin. Amen. No? Kaya mahalaga po na meron tayong Biblia. At sa umaga po na to ay talaga pong blessed po tayo dahil hindi po ako yung magbabahagi ng salita sa araw na to. Yan, lulubusin na natin si Pastor. Si Pastor Danmar po ang magbibigay ng mensahe sa atin sa araw na to. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Danmar. Salamat po. At sa oras na ito, una po sa lahat gusto kong magpakilala. Ako nga po pala si Danmar Mendoza, and I am 24 years old. Pastor po ako sa Dasma, and ang pangalan po ng church namin ay Hope of the Nation Christian Fellowship.
At naniniwala po kami na sa pamamagitan ng mga simbahan at naniniwala rin po ako na ang tunay na pag-asa ng ating bayan o ng ating bansa, hindi yung malagong bansa. Ang tunay na pag-asa ng ating bansa ay si Jesucristo. Kaya this time, nais kong ipangaral si Jesucristo sa buhay ng bawat isa. Alam niyo po, gaya narinig natin kanina, today is Sunday. Tama po? And maraming tao napunta sa iba't ibang simbahan. Even tayo, di ba? Minsan, madalas gumigising tayo na maaga para lang makapunta tayo sa church. And wala tayong ibang dahilan. Wala tayong ibang dahilan kung bakit tayo pumunta sa lugar nito kundi si Jesucristo. Pero ito yung tanong ko. Ang isang tanong ko bago tayo magsimula, yung ating bang pagsamba sa Panginoon ay katanggap-tanggap sa Diyos? Gusto ko pong i-meditate itong mabuti ngayong araw ito bago ko simulan yung mensahe na ito. Kasi yung mensahe ko po ay patungkol din sa pagsamba at sa ating sarili, sa harapan ng Diyos. Ngayon po, ang tanong ko dito, talaga bang yung pagsamba natin every Sunday or every time na meron po tayong mga discipleship, every time na meron tayong prayer meeting, midweek service, do you think itong mga bagay na ito ay nagiging katanggap-tanggap sa Panginoon? Paano natin nalalaman ang ating ginagawa ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Ito yung tatalakayin natin ngayon na kung saan we will talk about the standard of God. Paano natin malalaman? Kasi alam nyo po, sa pagsamba natin sa Panginoon, napaka-importante na alam natin yung standard ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sambahin yung Diyos na nakadepende sa standard mo. Hindi po ganun tayo. Dahil sa Biblia, dapat nating abutin yung standard ng Panginoon. We should worship Him according to what He want, not what we want. Tandaan po natin yon. Kasi hindi mo pwedeng gawin lang yung ano yung gusto mo sa loob ng simbahan. Hindi mo pwedeng gawin lang kung ano yung gusto mo na pagsamba sa Kanya. Bakit? Kasi baka mamaya yung ginagawa mo, kahit na ginagawa mo yung best mo, ay hindi katanggap-tanggap sa Panginoon. Okay po? Kaya this time po, nais ko pong buksan po muna natin ang ating Biblia para lang po mas maging malinaw sa atin na ang Diyos ay may standard. Okay po? Romans chapter 12 verse 1. Romans chapter 12 verse 1. Yan po ay nasa New Testament. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tingnan niyo po itong standard na ito na binigay po ng Diyos sa atin. Una is handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Dahil ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Bukod dito sa bagay na ito, wala nang ibang pagsamba. Bukod sa pagbibigay mo ng iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Panginoon, wala nang ibang ikaluluguran yung Panginoon. Ang Diyos ay hindi nalulugod lang sa music. Hindi siya nalulugod sa music. Hindi siya nalulugod sa ganda ng simbahan. Hindi siya nalulugod sa dami ng tao. Ang Diyos ay nalulugod sa ating mga sarili. Pero ang tanong dyan, talaga bang nalulugod yung Diyos sa buhay natin? Whenever you go to church, tingin mo ba yung Diyos natutuwa? Tingin mo ba yung Diyos nagagalak sa tuwing makikita niya yung buhay mo na napunta ka sa church? Or hindi? Kailangan natin ma-distinguish itong bagay na ito. Ang isa pa, sabi niya sa John chapter 4 verse 24, John chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan.
Itong bagay na ito ay napakalinaw na sinabi sa atin ng Biblia na kung saan ang Diyos ay Espiritu at dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Ang pag sinabi natin Espiritu, sambay sa Espiritu, ang Diyos ay hindi nakatingin sa material things. Hindi siya nakatingin sa material things. Alam niyo, so whenever we offer, okay po, whenever na mag-offer tayo ng something sa Panginoon, alam niyo po, yung Diyos hindi nakatingin sa offer ninyo. Ang Diyos ay nakatingin sa puso ninyo. Ito yung tinatawag nating Espiritu. Na dapat hindi natin sinasamba yung Diyos sa panlabas natin na anyo, kung paano ka magbihes, kung maganda, di ba tingnan ng Diyos, maganda ba bihis mo? Maganda ba yung maganda ba yung outfit mo? Actually, hindi titinan yan eh. Ang titinan ng Diyos yung puso mo. Nag-effort ka ba? Gaano kalaki yung pag-e-effort mo sa paglilingkod sa Panginoon kaysa sa ibang bagay? Ano yung dahilan mo? Bakit ka napunta sa church? Ito yung titinan ng Diyos. Ano yung dahilan mo? Hindi titinan ng Diyos yung attendance mo. Hindi titinan ng Diyos kung perfect attendance ka ba. Ang titinan ng Diyos is yung puso mo. Bakit ka nandito sa lugar na ito? Napilitan ka ba? Dahil na ba yung pamilya mo pupunta sa lugar na to kaya ka pupunta dito? Pwede bang bago tayo magsimula, actually, bago tayo magsimula, pwede bang i-check muna natin yung puso natin? Bakit tayo nandito sa lugar na ito? Ano yung dahilan? Bakit tayo sumasamba sa Diyos? Kasi kung meron tayong maling dahilan, kung meron tayong maling pag-iisip, yung pagsambo po natin, hindi magiging kalugod-lugod sa Panginoon. Gaya na sabi ko sa inyo kanina, mga kapatid, ang Diyos ay may standard. At kung paano dapat natin siya sambahin, ay nakadepende o naka-align sa standard ng Diyos. Tingnan natin mabuti. Merong isang sitwasyon sa Bible na kung saan merong nag-align. Sige, buksan po natin in Levitico, sa libro po ng Levitico. Yan. Sa ulo po ba natin yung Bible? Kasi medyo madalas po tayo magbabasa ngayon ng Bible. Okay. Leviticus chapter 10, verse 1 to 3. Yan. Ang title po dito sa akin, ang kasalanan ni Nadab and Abihu. Ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugang insenso. Nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi karapat-dapat sapagkat hindi iyon ang inutos sa kanila ni Yahweh. Kaya't mula kay Yahweh ay lumabas ang apoy at itinupok sila. Sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang kahulugan na sinabi ni Yahweh, dapat akong kilalaning banal ng sino mang lumalapit sa akin at dapat akong parangalan sa harapan ng mga tao. Hindi nakaimig si Aaron. Tignan niyo ito, mabuti ng sitwasyon na ito. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi binigay ni Nadab and Abihu yung best nila eh. Actually, sa tingin nila, ito yung maganda para sa Panginoon. Sa tingin nila, itong apoy na ito yung karapat-dapat sa Panginoon. Mas maganda to kaysa sa inuutos ng Panginoon. Ibig sabihin, itong si Nadab and Abihu, they did their best. But what is the problem? Bakit sila tinupok ng apoy? Bakit sila namatay? Kasi kahit binigay nila yung best nila, hindi ito yung standard ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, itong klaseng apoy na ito, yung ialay mo, pero hindi nila naibigay sa Diyos. Kaya yung sarili nilang kagustuhan, yung pumatay sa kanila. Alam niyo, same din po sa atin, mga kapatid. Nandito tayo sa simbahan ito, kahit gawin mo yung best mo, kahit gawin mo yung tingin mo maganda sa paningin ng ibang tao, kung yung puso mo at yung buhay mo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon, mababaliwala. Baliwala. Balang araw, lahat ng ginagawa mo masasayang. Kaya ang sabi ng Bible, ang Diyos ay Espiritu at dapat sasambahin sa Espiritu at katotohanan.
Diba? In immaterial things, pati hindi lang dahil sa puso, hindi dahil may passion ka, so ay ililigtas ka ng Panginoon, mali po yun. Ang tininan po ng Panginoon, yung may puso at the same time, yung nasa katotohanan. Ngayon, kahit may puso ka sa paglilingkod, pero yung pamumuhay mo, pero yung pagsamba mo, wala sa katotohanan, baliwala yung ginagawa natin. Kahit ba kumpleto mo yung, hindi ko po sasabi huwag tayong matenda, kahit ba kumpleto mo yung attendance mo sa loob ng simbahan, kung yung puso mo at yung pagsamba mo ay wala at hindi naaayon sa Panginoon, I'm really sorry. Mababaliwala po lahat ng ginagawa natin. Kaya nga pag-uusapan natin yung standard ng Panginoon. Ngayon, ang tanong ko dito, pwede bang minsan ay isipin muna natin, i-meditate muna natin yung ating pamumuhay? Pwede bang isipin natin na are we qualified in standard of God? Talaga bang naabot natin yung standard ng Panginoon? Whenever we go to church, talaga bang nalulugod yung Diyos? Isa pang tanong, talaga bang yung worship natin, yung pagsamba natin sa Panginoon ay acceptable sa Kanya? Yung pag-serve mo ba sa loob ng simbahan? Yung pag-take mo ba ng discipleship? Yung pag-take mo ba ng prayer meeting? Yung pag-take mo ba ng midweek service? Even the Sunday worship service? Talaga bang nalulugod yung Panginoon? Kasi unless na maabot natin yung standard ng Panginoon, doon pa lang natin makukuha yung pabor ng Diyos. Unless na makita natin o maabot natin yung standard ng Panginoon, doon pa lamang makakakuha ng glory yung Diyos. Like what I told you earlier, ang Diyos ay hindi nakatingin sa material na bagay, hindi siya nakatingin sa simbahang ito, sa tao, simbahang ito, sa dami ng tao, nakatingin siya sa bawat isa. Kaya alam nyo, itong Sunday na ito is Sunday worship service, tama? Maraming tao ngayon hindi napunta sa simbahan. Minsan, ano yung dahilan? Dahil marami silang iba't ibang klaseng dahilan. Ano yon? Una, pangit suot. Pangalawa, ayaw ng kaibigan nila. Kaya ayaw pumunta sa simbahan. Pag hindi umattend yung kaibigan nila, hindi sila atin ng simbahan. Ang isa pa po, pag hindi umattend yung magulang, pag hindi umattend yung kanilang kakilala, hindi rin sila a-attend. So, yun ang isa sa nagpapatunay na hindi ka sumasamba dahil sa Diyos. Sumasamba ka dahil meron kang nakikitang tao na sumasamba kaya ka sumasama. What if tanggalin natin yung mga kaibigan mo? Ang tanong kaya dito, what if tanggalin natin yung pamilya mo sa loob ng simbahan na ito? Ang tanong dito, makakapagsamba ka pa rin kaya? Pag hindi ka nakapagsamba nung wala kang kasama, I'm really sorry, mali yung pagsambang ginagawa mo. Merong isang missionary, Korean missionary, pero nagmi-mission sa Africa. Pagkatapos ng worship service namin sa gabi, midweek service from 7 to 10, around that time, kami ay nag-worship service every night. Alam nyo, pagkatapos nun, pumunta siya sa kwarto niya and kumanta siya ng worship song. Then kinabukasan, lumapit siya sa amin, alam mo, ang saya ng worship service kagabi. Pero pagkatapos nun, pumunta pa ako sa kwarto ko at nagpuri ako sa Panginoon. Then sabi niya sa amin, alam mo, maganda yung nag-worship tayo ng sama-sama. Pero kapag hindi ka nag-worship na mag-isa sa Panginoon, meron kang problema. Bakit? Hindi ka nakatingin sa Diyos. Nakatingin ka sa paligid mo. Kaya yung ibang tao, masaya sila kapag masaya ang tugtugan. Yung ibang tao, masaya sila pag maraming tao. Yung ibang kabataan, ang hinahanap nila sa loob ng church, mga kabataan. Kapag nakita sila ng medyo may edad, medyo tatama rin sila. Kaya isipin natin muli, ano yung pinunta natin sa simbahan? Ano at sino yung dahilan kung bakit tayo nandito? Ang buhay mo ba ay nagiging kalugod sa Diyos o nagiging kalugod-lugod lang sa tao? Alam niyo po, whenever you sit in that chair, hindi po kayo nakaupo para sa mga pastor. Whenever na umattend kayo ng simbahan every Sunday, hindi po kayo nakaupo o hindi po kayo napunta dito para sa pastor.
Huwag kayong matakot na baka pagalitan kayo ng pastor na hindi kayo umattend. Matakot kayo dahil whenever you come in church, whenever meron kang gagawin, sa Diyos ka humaharap. Ibig sabihin po pala, kapag hindi ka nagseryoso sa worship service, pag hindi mo na ibigay yung best mo, kapag hindi mo nabigay yung buhay mo para sa Panginoon, hindi pala sa pastor mo ikaw accountable. Accountable ka pala sa Diyos. Kapag hindi mo binigay yung best mo sa worship service na ito, hindi mo binibigay yung best mo sa Diyos. Kapag tumanggi ka na umattend ng mga gawain sa Panginoon, hindi mo tinatanggihan yung pastor o yung leader mo. Ang tinatanggihan mo yung Diyos. Bakit? Sino ba yung nag-appoint ng mga gawain? Walang iba kundi yung Diyos. Kaya whenever na tayo ay may ginagawa, tayo ay humaharap sa Diyos. Kaya kung mayabang ka sa ating mga ginagawa, hindi ka mayabang sa tao, mayabang ka sa harapan ng Diyos. Kung mayabang ka, alam mo na lahat ng bagay, kaya hindi mo na kailangan na mag-aral ng salita ng Diyos, hindi ka mayabang sa iyong mga leader. Mayabang ka sa Diyos kasi iniisip mo na mas matalino ka pa kaysa sa Diyos. Kaya, once again, I want to ask you, naabot ba natin yung standard ng Panginoon? Talaga bang tuwing pupunta ka sa lugar na ito, talaga bang ang Diyos ay nalulugod sa iyo? Alam niyo, hindi lang sa ginagawa natin eh. Alam niyo, kahit sa kaligtasan natin, hindi tayo maliligtas sa sarili nating standard. Maliligtas tayo sa standard ng Panginoon. Unless na ma-meet natin yung standard ng Diyos, tayo ay maliligtas. Alam nyo, pagdating ng panahon, pagdating ng mga huling araw, kapag ang Diyos ay dumating, si Jesus Christ ay dumating muli sa mundong ito, sa araw ng judgment, alam nyo po yung titinan ng Panginoon? Hindi ikaw. Okay? Ang titinan niya, yung standard niya. Kapag humarap ka sa Kanya, humarap ako sa iyo. For example, ako yung Diyos, harap ako sa iyo. Ang titinan niya, hindi yung ginawa mo, kundi yung standard. Ano ba yung standard niya? Yun ang tanong. Ang standard niya is holiness, righteousness, and perfect. Holiness, righteousness, and perfect. Kabanalan, katwiran, at pagiging perfecto. Once again, I want to ask you, if you die now, or if Jesus Christ come again for His second coming in this world, tingin mo ba makikita ng Diyos yung holiness, righteousness, and pagiging perfect sa buhay natin? Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 14, buksan po natin ang ating Bible in Hebrew o Hebreo. Yan, pagkatapos po yan, bago po yan mag-Santiago. Hebreo chapter 12, verse 14. Sabi dito, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Ibig sabihin, kung hindi makikita ng Diyos yung kabanalan sa buhay ng bawat isa, hindi natin makikita yung Panginoon. O hindi tayo makakapunta sa kaharian ng Diyos. At kung titignan din natin, para pinag-uusapan na rin man natin yung standard ng Diyos, in Old Testament, dito natin isa pang nagpapakita na kung ano yung standard ng Diyos. Whenever na yung Diyos mag-aas ng isang handog na hayop, ano po yung standard niya? Without blemish and perfect. Walang sakit. Wala kang makikitang hindi maganda. Bakit? Ang gusto ng Panginoon, perfect.
And sa buhay natin, ang gusto ng Panginoon, perpekto, matuwid, at banal. This is the standard of God. Except dito, wala na. Unless na lang na maabot mo itong standard na ito, doon ka pa lamang maliligtas. Doon pa lang ikaw makakapunta sa kaharian ng Diyos. Naabot na kaya natin itong standard to? At ang tanong dito, kaya bang abutin ng tao ang standard ng Panginoon? Ngayon, pag-uusapan natin itong bagay na ito kasi ang gusto ko kasing malaman ng bawat isa sa atin, hindi natin kayang maligtas or even yung worship natin ay imposible sa pamamagitan ng ating mga gawa. Hindi sa pamamagitan ng pag-attend mo sa simbahan, maliligtas ka. Hindi sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Bible, maliligtas ka. Hindi sa pananalangin, maliligtas ka. Huwag niyo po sana ako ma-misunderstand. Pero ito kasi ay resulta lang ng kaligtasan. Ibig sabihin, napunta tayo sa simbahan dahil tayo ay ligtas, hindi para maligtas. Kaya kahit matapos mo yung Bible, kung hindi mo naabot yung standard ng Diyos, hindi ka maliligtas. Kahit buong buhay mo, mula pagkabata mo hanggang sa pagtanda mo, umatin ka sa simbahan, walang absent, hindi yun makakapagligtas sa'yo. Kahit 24/7 ka manalangin, hindi yun makakapagligtas sa'yo. Kasi makakapagligtas sa'yo yung standard ng Diyos. Pero ito yung sabi ng Biblia. In Romans chapter 3, verse 23. Romans chapter 3, verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Wow. Yeah. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man. Okay, nakuha niyo ba yun? Walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Huwag niyo pong isipin na ang kasalanan, ito lang yung mga moral sin, katulad ng pagpatay, pangbabastos sa magulang, pagnanakaw. Tandaan po natin na ang kasalanan ay bagay na pagtalikod natin sa Panginoon, which is, yung kasalanan po ay yung hindi nating paggamit sa buhay natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ibig sabihin po, even gumawa ka na mabuti, kung ito ay hindi para sa kaluwalhatian ng Panginoon, ito po ay kasalanan sa Panginoon. Ito po ay kasalanan sa Panginoon. At sinasabi dito ng Biblia sa atin, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Hindi po sinabi itong iilan. Lahat po tayo ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. At alam niyo po, tayong lahat ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat po tayo. At para sa tao, natural po sa atin ang magkasala. Wala pong tao ang naging matuwid mula pagkabata hanggang paglaki niya. Let's just imagine. Okay? Sino po dito may mga bata pang anak? Yan, si Ate Joy, at yung iba pa. May mga bata pang anak, tama? Ngayon po, tinuruan niyo po ba yung anak niyo magsinungaling? Ang anak niyo po ba nagsisinungaling? Di ba? Bakit? Ano yung dahilan? Tinuruan niyo po ba yung anak niyo manakit? Hindi. Walang sino mang matinong magulang ang tuturuan yung anak nilang manakit. Walang sino mang matinong magulang ang tuturuan yung anak nilang magmura. Tama? Pero bakit natural na nitong nakukuha? Kasi sa puso natin, lahat tayo makasalanan. At dahil sa kasalanan ito, hindi natin naabot yung kaluwalhatian ng ating Panginoon. Sabi dito, we are sinner not because we did sin o tayo ay makasalanan hindi dahil gumawa tayo ng makasalanan, kundi tayo ay gumagawa ng kasalanan dahil tayo ay makasalanan. Okay, nakita niyo mo yung pagkakaiba? Hindi tayo naging makasalanan
Hindi tayo naging makasalanan dahil nagkasala tayo, kundi tayo ay nagkakasala dahil tayo ay makasalanan. Okay po? At natural sa atin ang pagiging makasalanan. In fact, sabi ng Bible, dito lang po tayo sa Romans chapter 3 magpo-focus. Sa verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang matuwid, wala kahit isa. Verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ano ibig sabihin pag sinabi natin walang nakakaunawa? Pag sinabi natin walang nakakaunawa, ibig sabihin, hindi natin nakikita yung eternal purpose of God. Hindi natin nakikita yung lahat ng bagay na nangyayari ay maganda para sa Panginoon. Kundi minsan, katulad na lang ni Jonah, di ba? Ngayon si Jonah, inutusan siya ng Diyos. Kilala niyo po si Jonah? Inutusan siya ng Diyos na pumunta sa Ninive para ipangaral yung salita niya. Tama? Para sabihin na sila ay paparusahan ng Diyos. Pero sa isip ni Jonah, dahil nga itong Ninive ay kalaban ng Israel, naisip ni Jonah, dapat hindi na sila karapat-dapat. Dahil sa kanilang kasalanan. Dapat na silang mamatay. Kaya ano pong ginawa niya? Tumakas siya. Kumbaga, ito po, let's just imagine, ito po yung Israel, ito po yung Ninive, si Jonah po, pumunta po dito. Pumunta po dito, sa dagat. At doon, ganun siya tumakas. Bakit? Para sa kanya, hindi nakarapat-dapat. Hindi makita ni Jonah yung dapat, yung kagandahan ng desisyon ng Panginoon. Same time, si Habakkuk. Kilala niyo po si Habakkuk? Medyo iba sa atin, hindi pamilyar. Si Habakkuk, propeta Habakkuk, ay sinabihan din ng Diyos na kung saan ang Israel ay sasakupin ng Babylonia. Pero nung sabi niya, bakit hayaan mo, O Diyos, na itong mga taong ito sakupin kami? Itong tao, mga makasalanan na ito, mas makasalanan pa kaysa sa amin, ay sakupin kami. Pero at the same time, pinaliwanag ng Panginoon kung ano yung purpose niya. Pero si Habakkuk, hindi niya maunawaan itong bagay na ito. And same thing din sa buhay ng bawat isa. Walang makaunawa sa Panginoon. Hindi natin alam yung gustong iparating ng Panginoon, kundi hindi talaga natin iniintindi kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Kaya wala nakakaunawa sa Kanya. Kaya kung ano yung nangyayari sa inyo, madalas nagreklamo tayo. Pag naghihirap tayo, madalas nagreklamo tayo. Pwede pa natin minsan, nasasabi natin na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo. Pag may nawalang mahal sa buhay natin, ano nasasabi natin? Na, Lord, bakit? Ginagamit ko naman yung buhay ko sa iyo. Pero kung titinan natin mabuti, kung iisipin natin mabuti, may purpose yung Panginoon, bakit nangyayari lahat ng bagay? Bakit may ulan? Bakit may araw? Bakit may mga puno? Bakit may mga kapitbahay na ayaw? Merong purpose yung Panginoon. Pero madalas sa tao, hindi nila naiintindihan yung purpose ng Diyos. At the same time, sabi dito, walang naghahanap sa Diyos. Ano ba ibig sabihin pag sinabi natin walang naghahanap sa Diyos? Pastor, parang nagkakamali tayo dyan Medyo, nung bata-bata pa ako, lagi ako nagpe-pray. Lagi ako nagsisimba. Tapos sasabihin mo sa akin, walang naghahanap sa Diyos. Ang gusto ko pong iparating dito, na walang naghahanap sa Diyos dahil Diyos siya. Madalas, hinahanap natin yung Diyos dahil may kailangan tayo sa Kanya. Tama po? Malalaman natin yan sa prayer natin Pwede bang magkaroon tayo ng at isipin natin yung mga prayer natin last time. Diba? Makikita natin madalas yung prayer ng tao. Madalas, Lord, tulungan mo ko. Lord, kailangan ko nito. Lord, ganito yung gawin mo. Lord, ganito. Lord, ganito. Lord, hayaan mo, Panginoon, na ganito yung mangyari sa buhay ko. Lord, wala akong trabaho. Kailangan ko ng trabaho. Lord, babaksak ko sa school. Bigyan mo ko ng wisdom. Bigyan mo ko ng knowledge. Pero ito yung masama. Okay, hindi ko naman sinasabing masama mag-pray ng mga ganung bagay. Ang sinasabi ko po dito, walang naghahanap sa Diyos dahil Diyos siya. Hinahanap lang natin yung Diyos dahil meron tayo kailangan sa Kanya.
Kaya madalas sa prayer natin, nakakalimutan natin sambahin yung Diyos. Sa prayer natin, puro na lang tayo asking. Puro lang tayo humihingi. Pero hindi natin kayang magpasalamat sa Panginoon. Even alam nyo kasi kung talagang kinoconsider mo yung Diyos sa buhay mo, in times of trial, in times of problem, magkapasalamat ka sa Kanya. Pero hindi. Madalas kapag ang tao nagkakaproblema, ang hinihingi nila, solusyon. At the same time, madalas sa mga tao, hindi na nila kayang purihin yung Panginoon sa prayer. Hindi mo nga madalas maririnig sa mga prayer ng mga tao ngayon na Lord, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, dakila ka, kay buti mo. Direkto na lang, pag-upo, pagpikit, Lord, nahihirapan ako, kailangan ko ng gantong bagay. Lord, ganito. Ginawa natin genie yung Diyos. Ginawa nating hingian ng ating mga panalangin yung Diyos. Pero hindi natin hinahanap yung Diyos dahil Diyos siya. Kaya ito yung isa sa patunay na tayong lahat ay makasalanan. At ito yung isang patunay na kung saan hindi tayo karapat-dapat na pumunta sa Kanyang kaharian dahil tayo ay makasalanan. At ito rin yung dahilan kung bakit tayo hindi makakapunta sa kaharian ng Diyos dahil sa ating kasalanan. Pagpatuloy pa po natin itong Roma na ito. Roma chapter 3 verse, Verse 12. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti. Wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila ay pawang panininlang. Ang labi nila ay may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi nila alam yung daan ng kapayapaan. Bakit po? Kasi hinahanap po ng tao ang kapayapaan sa ibang bagay. Okay po? Para sa kanila, payapa ka kapag meron ka ng bagay na gusto mo. Pero yung para sa totoo lang, ang kapayapaan para sa Diyos is yung makasama natin siya. Pero ang problema, naghahanap tayo ng sa tingin natin mas higit sa Panginoon. Kaya ano po yung nangyayari? Okay lang na hindi tayo umattend ng simbahan para magusto ko lang yung gusto ko. Para lang makuha ko yung gusto ko. Okay lang na ipagpalit ko yung gawain ng Panginoon para lang pumasa ako sa school. Okay lang na hindi ako makaka-attend ng every Sunday para lang makapagtrabaho ako. Bakit? Meron silang gusto makuha sa buhay nila. Para sa kanila, payapa sila kapag nakuha nila yung gusto nila. Pero yung totoong kapayapaan nagmumula sa Panginoon. Pero hindi ito nare-realize ng mga tao. At the same time, sabi pa na dyan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Narinig niyo po ba yung salitang omnipresence? Na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ang Diyos ay Espiritu at siya ay nasa lahat ng dako. It means like, hindi siya nandito lang kasi ngayong araw na ito, hindi lang siya nandito sa lugar na ito, nasa ibang lugar din siya. Hindi lang siya nasa Pilipinas, nasa ibang bansa rin siya. Bakit? Ang Diyos ay omnipresent. At hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Kahit sa ka magpunta, kahit sa madilim na lugar ka pumunta, nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. At the same time, kahit ano pang itago mo, kayang pasukin ng Diyos yung puso mo. Yung pinakamaliit na dahilan kung bakit ka nandito, alam mo ng Panginoon yun. At minsan, ano po yung sinasabi ng Biblia, hindi tayo marunong matakot. Hindi ito yung pag nakita mo yung Diyos, tatakbo ka. Ibig sabihin ng takot, yung takot na may reverence, yung takot na mayroong respeto sa Diyos.
Yun ang alam mong nakikita ka ng Diyos, pero hindi ka natatakot na magkasala. Sa pamamagitan ng buhay mo, hindi mo nirerespeto yung Diyos. Hindi natin nirerespeto yung Diyos. Ginagawa lang natin kung ano yung gusto natin. Ginagawa lang natin kung saan tayo masaya. Yun ang walang takot sa Diyos. Yung wala silang pakialam sa ginagawa nila. Wala silang pakialam, basta lang maging masaya sila. Kaya alam nyo yung sa totoo lang po, whenever we talk about sin, yung tao po ngayon sa loob ng simbahan, hindi na po sila takot. Parang normal na lang. Iniisip nila, makasalanan ako kaya okay lang na magkasala. Makasalanan ako kaya okay lang na natural lang naman siguro, minsan di ako makatid, natural. Pero hindi po. Isa lang yun sa patunay na wala kang takot sa Diyos. Na hindi mo nirerespeto yung Panginoon. Alam niyo yung pagiging makasalanan, dapat itong bagay na ito ay maging seryoso sa atin. I-take natin to na seryoso. Bakit? Na dahil sa kasalanan mo, hindi ka makakapunta sa kanyang kaharian. Hindi po totoo yung purgatorio, mga kapatid. Hindi po totoo yung purgatorio. Once na mamatay ka ngayon, tapos na. Either naabot mo yung standard ng Panginoon or hindi. Pag naabot mo yung standard ng Diyos, makakapunta ka sa kanyang kaharian. Pag naabot mo yung standard ng Panginoon, makakasama mo siya. Pero pag hindi mo naabot yung standard ng Panginoon, hindi mo siya makakasama. Paano yan, Pastor? Gaya ng sabi mo, for all have sinned. Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Panginoon. So, paano natin maabot yung kalahatian ng Panginoon? Ibig sabihin po ba niyan, lahat tayo impyerno? Dapat po. Dapat po, lahat tayo impyerno. Dapat po na lahat tayo ay hindi makaranas ng pag-ibig ng Diyos. Bakit? Dahil sa ating mga kasalanan. Ito po yung sabi ng Bible, John chapter 8 verse 34. Papasahin ko na lang po. Jesus replied, "Very truly, I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Because we are sinner, we are used to sin. And we are not able not to sin." Dahil tayo ay makasalanan, parang natural sa atin yung magkasala. Minsan nga, wala ka na talagang takot eh. Diba kahit nga yung mga simpleng bagay, maliliit na bagay, parang okay lang yan, maliit lang naman to eh. Diba? Kumbaga dati, okay lang yan, piso lang yan eh. Okay, 5 lang yan eh. Okay lang yan, saglit lang naman eh. Diba po? Dahil nga sa ating makasalanan at normal sa atin na magkasala, at alam nyo po, we are not able not to sin. Tayo mga tao, hindi tayo able na hindi magkasala. Lagi tayo nagkakasala. At minsan, kung meron tayong choices, mabuti o masama, madalas ang pinipili natin masama. Tama po? Madalas. Bakit? Sa puso natin, tayo ay makasalanan. Dahil sa ang nature natin, lahat tayo ay makasalanan. Ngayon, sabihin natin, ito bang ganitong klaseng pagkatao natin karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Never. Never po. Kahit anong gawin mo, kahit itama mo pa yung mga pagkakamali mo noon, hindi ka mapupunta sa langit dahil sa gawa mo. Huwag natin kakalimutan. Isa sa standard ng Panginoon, perfecto. It means, kung nagkasala ka dati, kahit takpan mo yung pagkakasalang ito, hindi ka na perfecto. Ibig sabihin, talaga palang wala tayong pag-asa. And we are hopeless because of our sin. Buksan po natin itong Efeso. Sa English po is Ephesians. Galatia, pagkatapos po ng Galatia, Ephesians. Chapter 2, verse 1. Nandiyan na po kayo? Sabi dito, noong una'y patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan.
Sinusunod ninyo ang masamang takbo ng mundong ito at nagpapailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa ipapawid ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasako sa Diyos. Ngayon, sino to? Sino to mga taong ito? Ito yung mga taong ayaw magpasakop sa Panginoon, ayaw gamitin yung buhay nila para sa Diyos. Sino po sinusunod nila? Makita niyo po yan mamaya in John chapter 8 verse 44. Ang diablo ang iyong ama. Bakit? Kasi ang ginagawa natin is kung ano yung gusto niya. At ayaw nating sumunod kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. 3. Ang totoo'y lahat, ang totoo'y tayo'y lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating mga laman at sumusunod sa hilig ng ating katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, basahin po natin to, kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapopootan ng Diyos. Hindi lang sa ayaw ng Diyos sa kasalanan. Hindi lang sa ayaw ng Diyos sa mga taong gumagawa ng mga kasalanan. Kundi ang sinasabi ng Biblia, kinapupuotan niya yung mga taong gumagawa ng kasalanan. Ngayon, ano ba yung kinapupuotan? Siguro pwede ko sabihin na ito yung pinakamataas na level ng pagkagalit. Na kung saan, kung may kinapupuotan ng isang tao, ayaw po siyang patawarin. And same thing din po yun. Tayo ay kinapupuotan ng Panginoon nang dahil sa ating mga kasalanan. Galit siya sa atin. Then sabi dito, na ngayon ang tanong dito, paano natin, sa ating kalagayan ngayon, paano natin maabot yung standard ng Panginoon? Hindi tayo karapat-dapat. Walang any reason, walang kahit anumang dahilan para iligtas ka ng Diyos. Bakit? Makasalanan ka. Walang kahit anumang dahilan para iligtas ka ng Diyos dahil sa iyong mga kasalanan. In fact, gaya na sabi ng Bible in Romans chapter 1 verse 18, the wrath of God is being revealed from heaven against all godlessness and wickedness of people who suppress the truth by their wickedness. Napupuot, nahahayag sa langit ang puot ng Diyos dahil sa lahat ng kalapastanganan ng sangkatauhan. Nang dahil sa kanilang kasalanan, tinatakpan nila yung katotohanan. Ano po sabi ng Psalms chapter 7 verse 11? Sa awit. Sa awit chapter 7 verse 11. Ang Diyos ay hukom na makatarungan at nagpaparusa sa masama sa bawat araw. Okay? Maybe madalas yung ating pagkilala sa Panginoon, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay pag-ibig. Tama po ba? Ang Diyos ay matuwid. Pero wag po natin kakalimutan, ang Diyos ay hukom. At di lang siya basta hukom. Siya ay isang matuwid na hukom. Na kung saan, gaya ng sabi ni Habakuk, ni Habakuk sa kanyang salita, your eyes are too pure to look on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Diba? Ang iyong mata ay puro para hindi tingnan ng masama. Ibig sabihin nito, ang Diyos ay matuwid at dahil sa kanyang katuwiran, yung hukom niya ay naayon din sa kanyang katuwiran. Ibig sabihin, kung ikaw ay nagkasala sa harapan niya, ikaw ay paparusahan at hindi ka niya ililigtas na dahil kung sino ka. Or ito, medyo maganda to, ililigtas ko to. Hindi ganun tumingin ni Diyos.
O ito, medyo masipag to sa loob ng simbahan, ililigtas ko to. Hindi po. Kapag makasalanan ka sa harapan ng Diyos, makasalanan ka at makakaranas ka ng parusa ng Panginoon. Wala na pong iba. Isa pa pong sabi ng Bible, in Galatians chapter 5, kaya po sabi ko sa inyo, madalas po, magbubukas po tayo ng Bible. Galatians chapter 5. Pagkatapos po yan ng Korinto, 5 verse 19 to 21. Hindi makakaila ang mga gawa ng laman, makikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot, pagkaaway-away, pagsiselos, pagkakagalit-galit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong pinapalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Wow! Napakalinaw ng bagay na ito. Nang lahat ng ito nga yung pinaka dito eh. Hindi lang yung mga moral sin eh. Sabi pa nga dito, walang habas na pagsasaya. Ibig sabihin nito, yung nagsasaya ka sa ibang bagay, hindi dahil sa Panginoon. Kapag nagsasaya ka sa ibang bagay, hindi dahil sa Panginoon, I'm really sorry, gaya ng sabi ng Bible, hindi ako may sabi, wala kang parte sa kaharian ng Diyos. Kung ginagawa mo ito, mga bagay na ito, wala kang parte sa kaharian ng Diyos. At gaya ng sabi ng Romans chapter 2, verse 5 to 6, ngunit dahil matigas ang iyong ulo at ayaw mong magsisi, lalo mong panabibigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang puot at makatarungang paghatol ng Diyos. At tayo in chapter 3 verse 20, walang tao mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginagawa ng kautusan ay ipaalam sa mga tao na siya ay nagkasala. Sa pamamagitan ng mga verses na ito, makikita natin at talagang tayo ay makasalanan. Sa pamamagitan ng mga talatang ito, makikita natin na tayo ay hindi karapat-dapat at hindi natin kayang maligtas sa pamamagitan ng ating mga sariling gawa. At dahil dito, tayo ay mapaparusahan at makakaranas ng puot ng Panginoon. Alam niyo po ba kung bakit may impyerno? Alam niyo po, sa impyerno, hindi si Satanas ang hari. Hindi po si Satanas yung nagawa ng impyerno. Ang impyerno po ay ginawa ng Diyos para sa mga taong hindi nakaabot ng kanyang standard. Para sa mga taong unholiness, unrighteousness. Para sa mga taong makasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya hindi po ang hari sa impyerno, hindi po si Satanas. At sa impyerno po, hindi po tayo pwedeng masanay doon. At once na tayo ay nasa impyerno na, kailanman di tayo makakaalis sa parusang ito. Ang impyerno po, sa impyerno po pinapakita yung galit ng Diyos sa mga taong mga makasalanan. Alam nyo, kahit nga si Satanas Alam nyo ba si Satanas maghahari sa impyerno? No. Kahit si Satanas at ang mga demonyo,
balang araw makakaranas ng matuwid na paghukom ng Diyos. Kaya ito yung sinasabi ko sa atin. Kung titignan natin mabuti, na yung standard ng Panginoon, kailanman ay hindi kayang abutin ng tao. Imposible para sa ating mga gawa ang makapagligtas sa atin. It is impossible for us. Why? Because sa harapan ng Panginoon, hindi tayo karapat-dapat. Kung baga kung harap tayo sa Panginoon ngayon, walang atubili. Impyerno ka. Walang atubili. Walang pagdadalawang isip, impyerno ka kapag nakita ng Diyos yung buhay mo. Bakit? Para sa Kanya, makasalanan ka. Ngayon, ito yung tanong. Paano tayo makakatakbo sa sitwasyong ito? Paano tayo maliligtas? Paano natin ma-avoid yung galit ng Panginoon? Paano tayo maliligtas? Imposible, mga kapatid. Walang kaligtasan sa ating mga sarili. Bakit? Ulitin ko yung Bible verse, Romans chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kawalalhatian ng Panginoon. Walang sino man. Kaya, we are hopeless. Wala tayong pag-asa. Hindi natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Sino ngayon dito ang kayang iligtas ang sarili nila? Sino ngayon yung confident na kayang tumayo sa harapan ngayon din sa loob ng simbahan? Na kayang sabihin, kaya niyang iligtas yung sarili nila. Kaya niyang maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Tingin ko po, wala. Kaya tayo lahat ay makakaranas ng kaparusahan na nagmumula sa Panginoon. No one because of our condition in front of God. Because His standard is unattainable, we are hopeless. Kasi yung standard niya ay imposible maabot, kaya tayo ay walang pag-asa. So, paano tayo? Ngayon, nakita natin na tayo ay makasalanan. Ngayon, paano tayo maliligtas? Ano yung nakikita nating pamamaraan? Wala. Wala po. That's why, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil nga wala tayong pag-asa, kahit anong gawin natin, hindi natin kayang maabot yung standard ng Diyos. Kaya ang ginawa niya, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo para bigyan tayo ng pag-asa. And bakit si Jesucristo? Kasi ang standard ng Diyos ay Diyos dapat. Holy, righteous, and perfect. And wala na sa tao ngayon ang kayang gumawa nito. Why? All of us is from Adam and Eve. Tama po? Walang tao ang hindi galing kay Adan at Eva. At alam niyo na nagkasala si Adan, hindi siya nagkasala para sa sarili niya. Actually, si Adan ay representative ng all humanity. Whole humanity. Ibig sabihin, kapag nagkasala si Adan, nagkasala ang lahat ng tao. Yes, hindi tayo yung kumain. Pero dahil yung representative natin, nagkasala sa harapan ng Panginoon, lahat tayo nagkasala. At dahil dito, lahat tayo ay mapaparusahan. Kaya ngayon, hindi natin naabot yung standard ng Diyos. Kaya ngayon yung Diyos, yung gumawa ng paraan. Yung Diyos yung nagpakita ng pag-ibig sa bawat isa para bigyan tayo ng pag-asa. Ito ay sa pamamagitan ni Jesucristo. At kung bubuksan pa natin yung Romans chapter 3 verse 23 to 25, yan.
sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Siya ang inalay ng Diyos bilang handog upang sa pamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya ay matuwid sapagkat noong unang panahon ay nagtitipi siya at pinagtiisan ng mga kasalanang ginawa ng mga tao. Ibig sabihin po pala, nang dahil hindi natin kayang iligtas yung sarili natin, yung Diyos gumawa ng paraan sa pamamagitan ng kanyang anak na Jesucristo. At hindi ito basta lang binabasa si Jesucristo. Magkita dito, si Jesucristo yung naging handog para sa atin. Siya yung naging handog. Hindi naging simple yung buhay ni Jesucristo. Hindi siya nagpapetiks-petiks nung pumunta siya sa mundong ito. Kundi siya ay naghirap at nag-aalay ng buhay para bigyan tayo ng pag-asa. That's why, alam niyo sabi ng Bible in Romans chapter 5 verse 8, ang sabi na dito, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating mga kasalanan nung tayo'y makasalanan pa. Paano malalaman na ang Diyos ay mahal ka? Ano po yung basehan natin ng pagmamahal ng Diyos? Pag mayaman ka? Pag marami kang pera? Ano po yung basehan natin ng pagmamahal ng Diyos? Pag wala kang sakit? Hindi po. Ang basehan natin ng pagmamahal ng Panginoon at kung paano niya in-express yung pag-ibig niya sa pamamagitan ni Kristo na mamatay siya sa krus para sa atin. Hindi simple yung bagay na ginawa niya. Even tingin ko sa lahat ng mga magulang dito, hindi nyo kayang ibigay yung inyong mga anak para sa mga taong nagkasala sa inyo. Tama po ba? Kaya nyo maibigay yung anak nyo para ialay ninyo para sa inyong pagkakasala? Hindi po. Pero yung Diyos ginawa niya yun. Bakit? Para bigyan tayo ng pag-asa. Sabi dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, po, God made Him who had no sin to be sin for us, so that in Him we might become the righteousness of God. Okay? Ang Diyos, ginawa niyang makasalanan ang hindi makasalanan na sa gayon tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Alam niyo po, nung mga unang panahon, ang parusa para sa mga taong nagkasala ay ipako sa krus. Yun po. Actually, sa atin ngayon, kapag nakikita natin yung krus, nakikita natin si Jesus Christ. Tama po ba? Pero doon, kapag mayroong krus, ibig sabihin po nito yung mga taong pinapako sa krus, talagang nagkakasala. Sila yung mga taong nagkasala sa kanilang bayan. Diba? Yung kunwari, yung isang kawal, ay sila ay naging tiktik para sa kabilang kampo, sila po ipapako sa krus. Mga rapists, mga ganyang klaseng pagkakasala, sila po yung pinapako sa krus. Kaya po, ang ginagawa po sa kanila, pinaglalakad po sila patungo kung saan sila ipapako. At habang naglalakad sila ay pinaparusahan kung saan nakikita ng maraming tao. Bakit kaya dapat makita ng maraming tao? Para hindi na sila gayahin. Okay po. Bakit sila pinapako sa krus? Bakit yung mga tao dati sila sabit sa puno? Pag sila ay namatay, para hindi na sila gayahin. Ngayon, itong bagay na ito ay hindi talaga kaligtasan para sa mga tao. Pero ang nangyari, this time, si Jesus Christ, ipinako sa krus na walang kasalanan. Siya ay nahirapan sa krus kahit na siya ay walang kasalanan. Pero bakit? Para bigyan tayo ng pag-asa. Kung tutusin, dapat tayo yung ipako sa krus. Dapat tayo yung tadyakan.
Dapat tayo yung suntukin. Dapat tayo yung makaranas ng pangahambalos, pagdudura, panglalae. Bakit? Tayo yung makasalanan. Pero sa Jesucristo na walang kasalanan, inako niya lahat yun. Bakit? Para bigyan tayo ng pag-asa. At sa Jesucristo lamang yung makakagawa nun. Kaya nga anong sabi niya, nasa cross na siya, Ama ko, bakit mo ko binabayaan? Bakit po? Kasi si Jesucristo nakaranas ng puot ng Diyos. Na dapat sa atin igagawat ng Panginoon yung puot niya, ang ginawa niya, ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak para tayo ay maligtas. At ngayon, kapag tayo marap sa Panginoon, hindi niya titingnan yung gawa mo. Hindi niya titingnan yung perfect attendance mo. Hindi niya titingnan yung kung gaano mo karami binasa yung Bible. At titingnan niya kung meron ka ba talagang Jesucristo sa buhay. Pag akyat mo sa langit, haharap ka sa akin, may Jesucristo ka ba? Pag wala, parusa ka. Pag wala kang Jesucristo, mapaparusahan ka sa impyerno. Pero kung meron kang Jesucristo, maliligtas ka. Bakit? Kasi inalay ng Diyos yung kanyang sariling anak na kung saan siya ay matuwid, banal, at kalugod-lugod para sa Diyos. Ngayon, kung hindi makikita ng Diyos itong bagay na ito, hindi ka maliligtas. Kaya tayo, maliligtas lang tayo sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon at wala na pong iba. Bakit ka nandito? Hindi dahil ginusto mo, kundi dahil tayo ay niligtas ng Diyos. Yes, hindi makakapagligtas sa atin yung pagpunta natin sa church, yung pagbabasa natin ng Bible. Pero alam niyo kung bakit nyo ginagawa yan? Dahil kayo ay isang ligtas na. At ang isang ebidensya ng taong merong Kristo sa buhay, ginagamit yung buhay niya para sa Diyos. Ginagamit niya yung buhay niya para sa Diyos. So, how can we say? Paano ba tayo maliligtas? Not through ourselves, not through you, not through pastor, hindi sa pastor natin, hindi dahil sa mga ginagawa natin, but through Jesus Christ, tayo ay maliligtas. When we die, God will look if we are coated by the blood of Christ, not of our work. That's why in Romans chapter 6 verse 23, sabi niya dyan, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ngayon, kung wala tayong Jesucristo sa buhay natin, kailanman hindi tayo maliligtas, mga kapatid. Ngayon, ang tanong dito, paano tayo maliligtas sa pamamagitan ni Kristo Jesus? Ano ba yung dapat natin gawin? Dapat lang ba malaman natin merong Kristo Jesus? Dito papasok ngayon, ibinasa natin kanina, sapagkat, sige ba, buksan po natin. Yan. Alam ko po sa ulo po natin to, John chapter 3 verse 16. Pero ayoko lang po mag-focus sa 3:16. Maybe sikat in 3:16 at alam ng halos lahat Kristiyano, pero bukod dito meron pang magandang verse pagkatapos nito. 3:16. Nandiyan na po kayo? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. 18. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinahatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ano rin yung kailangan natin gawin? Manampalataya.
At gusto ko pong linawin sa oras na ito na yung pananampalataya ay iba sa alam mo lang na mayroong Diyos. Ito na po ako magtatapos kasi maraming tao ngayon na may misunderstand ano yung pananampalataya. Ang kala nila, ang pananampalataya is yung meron ka lang kaalaman patungkol sa Diyos. Yung alam mo lang na merong Diyos na namatay sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo, pero hindi po. Hindi po yun yung basehan ng Diyos. Ang Katoliko, alam nila na namatay si Jesucristo sa krus. Ang Iglesia ni Cristo, alam nila na si Cristo, naniniwala sila kay Cristo. Ang Muslim, naniniwala sila kay Cristo. At ang iba pang mga sekta, naniniwala sila kay Cristo. Pero ano yung paniniwala? Ano yung pagkakaiba ng paniniwala at pananampalataya? Ito yung kailangan natin i-distinguish sa oras na ito bago tayo magtapos, dahil nais ko na bago tayo umalis sa lugar na ito, maging malinaw sa atin yung pananampalataya. Okay? Ang paniniwala, maniwala ka na may Kristo, pero ang pananampalataya, iba yun. Ang pananampalataya ay simbolo ng pag-ibig mo at pagtitiwala mo sa Diyos. Kung nananampalataya ka, yes, hindi ka maliligtas ng pagbabasa ng Bible. Yes, hindi ka maliligtas ng pagpunta mo dito every Sunday. Pero dahil sa pag-ibig mo sa Panginoon, magbabasa ka ng Bible. Na dahil sa pag-ibig mo sa Diyos, pupunta ka na sa mga gawain sa simbahan. Bakit? Sa pamamagitan na ito, napapakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos. Pagiging dedication. Di ba po, pag may mahal tayo isang tao, dedicated tayo. Ginagawa natin yung best natin para ma-express yung love natin sa isang tao. Ganoon din po sa Diyos. Hindi pwedeng kilala mo lang yung Diyos at sasabihin mo mahal mo siya. No. Kung talagang mahal mo yung Diyos, makikita to sa mga gawa natin. Makikita to kung paano natin dinededicate yung buhay natin para sa Diyos. Ang tanong dito, nagbabasa kaya tayo ng Bible? Every day of our life, nagbabasa ka tayo ng Bible? Ano yung dahilan mo bakit ka nagbabasa ng Bible? Dahil ba gusto mo maglingkod sa Panginoon? Ang tanong dito, bakit ka nagsisimba? Bakit ka gumagawa? Bakit ka pupunta sa mga gawain? Or na-attend ka ba sa mga gawain? Or dahil nandito ka lang dahil sa ibang tao? Nandito ka lang hindi para sa Diyos dahil meron kang ibang dahilan. We need to distinguish this part. Kailangan nating malaman yung dahilan. Kasi kung napunta ka dito para sa ibang tao at sa ibang dahilan, hindi para sa Diyos, hindi ka nananampalataya. Ibig sabihin nun, hindi mo mahal yung Diyos. Mahal mo yung tao na nakakasama mo. Bakit ka nagpe-pray? Bakit ka nananalangin? Dahil ba may kailangan ka? Alam mo, kung tunay tayo nananampalataya, nananalangin tayo. Bakit? Kasi ito yung komunikasyon natin sa Panginoon eh. Hindi lang para humingi. Yes, kasama yon. Manalangin tayo para sa kaligtasan natin. Manalangin tayo para sa mga biyak, para sa mga gusto natin, para sa mga pamilya natin. Kasama yon. But yung pinaka-purpose natin, nananalangin ka ba dahil gusto mong purihin yung Diyos? O dahil may kailangan ka lang? Ginawa mong genie yung Diyos kapag ano? Ito yung pananampalataya. Expression of your love and trusting sa Panginoon. Nagtitiwala ka ba sa Panginoon? Isa sa ebidensya na tayo ay nagtitiwala sa Diyos is kung paano natin dinedicate yung buhay natin sa Kanya. Diba? Nagtitiwala ka sa Panginoon ngayon, pag may problema ka, ano ba yung nagiging response mo? Nagrereklamo ka ba sa Panginoon? Hindi mo ba matanggap? Or just, kung talagang nagtitiwala ka, kung talagang pinagkakaloob mo sa Diyos lahat ng bagay, we need to distinguish that part. Kailangan natin makita yung totoong rason
Kasi gaya na sabi ko, unless na maabot natin yung standard ng Diyos, doon pa lang tayo makakapagbigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Even doon pa lang tayo maliligtas. Not by our works, hindi sa ating mga gawa, nalulugod yung Panginoon, kundi sa buhay natin. Pero ang tanong, meron ba tayong Kristo sa buhay natin? At salamat sa Panginoon. Diba? Lagi siyang nag-i-initiate. Lagi siya yung unang gumagawa ng paraan. Baka mamaya kung alam niyo po kung hindi kumilos yung Diyos, maybe hindi natin gagamitin yung buhay natin para sa Panginoon. Pero yung Diyos ay kumilos sa buhay natin, kaya tayo nandito. Minsan ginagamit ng Diyos yung pamilya ninyo, minsan ginagamit ng Diyos yung kaibigan ninyo para malaman ninyo yung katotohanan. And this time, nalaman natin yung katotohanan na sa pamamagitan lang ni Kristo Jesus na ating Panginoon, tayo maliligtas. Gamitin natin yung buhay natin para sa Diyos. At ngayon, nalaman natin na hindi nakatingin yung Diyos sa mga panlabas na inyo. Actually, kung talagang naiintindihan natin yung standard ng Panginoon, nakatingin siya sa puso natin at tayo ay naglilingkod wholeheartedly sa Panginoon. Actually, itong epekto na ito hindi lang sa loob kahit panlabas na inyo Diba? Yung pananampalataya mo, hindi lang yan para sa'yo. Actually, kung totoong nananampalataya ka at dumalalim ka sa pangunawa mo sa Panginoon, aapekto yan sa buhay mo. Makikita yan sa buhay natin. Kaya mga kapatid, natin sa Panginoon, minsan pa, alalahanin natin na tayo ay naligtas, hindi dahil sa ating mga sarili, kundi kay Kristo Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin. So what is our response? Gamitin natin yung buhay natin para sa Diyos. Gamitin natin yung ating mga sarili para sa Diyos. This time, nais ko na tayo ay manalangin and nais ko tumayo tayo at meron akong gustong awitin this time. Awitin natin itong siyasatin mo, Jesus. Yan, okay lang ako. Maganda po ba narinig niyo ako? Okay lang po, no? Malakas naman po boses ko. Actually, kung titignan natin, itong awitin ito, nagpapakita to ng pagpapakumbaba sa Panginoon. Sabi dito sa kanta, naawitin natin, siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Sabi dito, nagtatamad, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Ngayon mga kapatid, sa kabila ng mga kasalanan natin sa harapan ng Panginoon, ngayon ang Diyos ay handang magpatawad sa taos pusong lalapit sa Kanya. Kaya itong awit na ito, awitin natin na parang isang panalangin, lumapit tayo sa Diyos. Sabi diyan, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo, biyaya, kaawaan, kapatawaran sa iyo, ay nakamtan ko o aking Jesus. Kaya sa pag-awit po natin, itong awiting ito, sa pag-awit po natin, itong awiting ito, ay awitin po natin na ito, hindi lang sa ating mga bibig, kundi awitin natin na ito na merong pananampalataya sa Panginoon. Paghingi ng tawad at the same time, pananalangin na merong nagamitin ng Diyos ang ating mga buhay. Kaya awitin natin itong awiting pagsambang ito na parang isang panalangin ng buong puso, ng buong kaluluwa. Siya sa Jesus ang sinanang nagawa laban sa'yo. Ganda pa sinasama mo sa harap ng banal mong trono.
Jesus, ang puso ko. Kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapang sumasamo sa harap ng banal mong glory. Malapit, malapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kawalan sa'yo ay nakamtan ko. Malapit, malapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Tunay na hindi tayo karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Tunay na sa harapan ng Diyos, tayo ay makasalanan, karapat-dapat na maparusahan, karapat-dapat na makaranas ng buot ng Diyos. Pero na dahil kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng pag-asa. Kaya mga kapatid, minsan pa, awitin natin ito ng buong puso. Siyasatin mo. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko. Kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapang sumasamo sa harap ng banal ng Diyos. Malapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kaawaan sa'yo ay nakamtan ko. O aking Jesus, malapit, malapit, di magkarapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kaawaan sa'yo ay nakamtan ko. O aking Jesus. Tayo mga kapatid, narinig natin ang katotohanan na sinasabi ng Biblia na sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Meron ako dalawang prayer request sa oras na ito para sa mga taong patingin ko hindi mo pa nire-receive si Kristo sa buhay mo. Narinig mo ang katotohanan na sa pamamagitan lang ni Kristo tayo maliligtas. Tayo ay lumapit sa Kanya. Kapagkat kung wala si Kristo sa ating buhay, napaka-importante sa isang tao na maligtas sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Kahit magpakamatay ko pa sa krus, kahit mahirapan ko pa sa krus, hindi ito kayang bantayan ang standard ng Panginoon na kung saan ang nais niya ay perfecto, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya kung nananais kang maligtas, lumapit ka sa Kanya, at naniniwala ko, kung buong puso tayong nalapit sa Kanya, tayo ay papatawarin ng Panginoon. At the same time, para sa mga taong naglilipot na sa Panginoon, this time, narinig natin na unless na maabot natin yung standard ng Panginoon at bilang mga niligtas ng Panginoon, gaya ng sabi ni Pablo,
alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ialay natin ang ating mga sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya, sapagkat ito ang tunay at karapat-dapat na pagsamba. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa kaya mo lang ibigay. Ang Diyos ay hindi nalulugod sa mga bagay lang na meron tayo, kundi ang Diyos ay nalulugod sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya kung tayo ay merong malinis na puso, ang Diyos ay nalulugod. At kung tayo ay may Jesucristo sa ating buhay, ang Diyos ay nalulugod. Para sa ating mga nakakilala sa Diyos. Minsan pa, kung talaga nakakilala ka sa Diyos, nakakoncern ka sa kaluwalhatian niya. Kaya tayo ay manalangin ng Panginoon. Hayaan mo, Diyos, nagamitin ko yung buhay ko sa iyong harapan with dedication, with love, and with faith, O God. Isa'y mga kapatid, lahat tayo ay lumapit sa Panginoon. Tayo ay manalangin. Bigay natin ang ating mga sarili sa kanyang harapan. So, once na tayo ay manalangin, ay manalangin natin ang ating mga sarili sa harapan ng Diyos. Hindi tayo itawad sa Kanya. Tayo, let's pray. Lord, sa itong ang Panginoon, inatawad sa lahat ng kasalanan ng aming ginagawa. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Hindi namin na-uphold ang standard ng pinagdalis mo. At kailangan na para kami ay hindi kasunod. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Dahil ang aming mga kasalanan, ikaw ay namatay sa Christmas. Aming mga kasalanan, Panginoon. Lord, nahirapan ka pa. Nag-suffer ka po, Diyos. At Lord, nabago mo sa krus dahil sa aming mga kasalanan. Pagbilang mo, bilang mga anak ko, Panginoon, ay sa amin ang mga sarili. Lord, alang-alang, masaganang buwan ko sa amin. Ang dami kaya ang mga sarili. Ang sa kundo, buhay, manalap ko sa iyo. Lord, Lord, ating Panginoon. Tayo manalangin, Ama, tunay na nakamtam namin ang kaligtasan ng dahil sa iyong anak, Jesucristo, na nagbigay ng buhay para sa amin. And Lord, bilang isang bagay na kaya namin gawin, O Diyos, hindi man karapat-dapat, Panginoon, nais namin ibigay ang aming mga buhay sa iyo bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. At gaya ng sabi mo sa iyong salita, para magawa namin itong bagay na ito,
Huwag na kami makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi kami ay magbago ng isip na malaman namin kung ano yung kalugod-lugod at yung marapat dapat sa iyo. Lord, magagawa lang namin ito. Mababago lamang ang aming pag-iisip kung magkakaroon kami, Panginoon, ng pagnanais na malaman pa at makilala ka pa, O Diyos. Kaya Lord, kapabila ng nalaman namin, O Diyos, na kaligtasan ay nagmumula sa iyo, ang kalugod-lugod ng Panginoon ay nakatingin ka lamang sa aming mga puso. Nais namin, O Diyos, na makilala ka pa. Nais pa namin, Panginoon, na maunawaan kung ano yung nais mo sa aming mga buhay. Kung ano ang nais mo, Panginoon, na gawin namin. Kaya Lord, in this time, huwag mo hayaan na sayangin namin muli ang aming mga buhay, O Diyos. Lord, huwag mo hayaan na bumalik kami sa daan ng pamumuhay, O Diyos. Na kung saan pinapopotan mo, na kung saan hindi namin nagagamit ang aming mga sarili sa iyo, kundi nagagamit namin ang aming mga sarili para lamang, O Diyos, sa aming mga sarili. Kaya Lord, huwag mo hayaan, O Diyos, nasayangin namin ang aming mga buhay, kundi Lord, bigyan mo kami ng passion and desire to use our life for your glory, O God. Lord, give us passion, desire to know you more and to work for your kingdom. Hayaan mo, O Diyos, magaligtan namin ang lahat ng mga kasalanan na ginagawa namin, Panginoon. At balang araw, hayaan mo, O Diyos, na kami ay makasama sa iyong kaharian, na kung saan makikita namin ang kabuuan ng iyong kaluwalhatian. At sa lugar na iyon, wala nang pagkakasala. Sa lugar na iyon, wala nang paghihirap. Sa lugar na iyon, wala nang gutom, Panginoon. Kaya in this time, Panginoon, kaya mo ibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. I-dedicate namin ang aming mga buhay bilang mga lingkod mo, Diyos. Kaya salamat, Panginoon, lahat ng papurihan, pasasalamat at pagsamba, karapat dapat sa iyo. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.